Pag-usapan na ho natin ang tungkol pa rin dito sa napaka-importanting topic ngayon para sa ating mga chikiting. Diba? Lalo na yung medyo sinasabi, nakakainit, nakakawala ng dugo dahil sobrang kukulit. Hindi nakikinig ang anak ko kahit anong sabi ko. Naku, wag ho tayo ma-frustrate kasi baka naman ho, ito ho nga ating mga nakikitang senyales ay senyales ho ng pagkakaroon naman ng ating mga anak ng tinatawag na ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kung mga anak nyo sobrang lilikot, hindi ho mapatahan, mapasaway, ayan, naku. Eto na, pag-usapan na natin yan at kilalanin pa ho natin mabuti syempre ang ating po na mga kasamang Pinoy MD ngayong umagang ito. Isa pong developmental pediatrician ang gagabay po sa ating umaga. No? Pag-uusapan natin ng ADHD, yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder. At si Dr. Agnes Falcotelo po ay kasalukuyang chair ng Section of Developmental and Behavioral Pediatrics sa National Children's Hospital. Mamaya, no, aalamin din po natin kung saan-saan mga ospital din po natin siya makakausap, mapupuntahan if in case gusto nyo po na magpakonsulta. Pero mamaya ho yan. Kaya i-welcome po muna natin dito sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Agnes Falcotelo. Good morning po sa inyo, Doktora. The doctor is in. Good morning po. Good morning, Ma'am Connie. Yes. At sa lahat ng nakikinig at nanonood ng iyong program. Okay. Ito pong ating pinag-uusapan, malapit ito sa ating mga nanay, tatay, no, na sinasabi nga nila talagang minsan parang walang self-control yung kanilang mga anak, ang lilikot, wala ho masyadong mahabang attention pag kinakausap, minsan naapektuhan pati ho ang kanilang pag-aaral. So ito ho bang mga ito ay senyales ng pagkakaroon po ng maaari, no, ng ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Opo, pwede po yun. At bagang lahat, salamat sa pagpili na talakayin itong Opo. ADHD kasi isa to sa pinaka-common na behavioral disorder. Mm-mm-mm. So, yes, kung merong mga early signs or yung red flags na sinasabi, maaaring posible mga symptoms siya ng ADHD, yung kalikutan, yung hindi nakikinig, minsan nagiging agresibo na rin sila, nahihirapan na rin sila sa school mag-pay attention or mag-focus, Opo. or hindi sila nakakatapos ng kanilang gawain sa school. Posible po mga red flag signs yan ng ADHD. I see, all right. So kailangan din talagang mapa-check 'di ba? Paano ho ba natin i-check kung ang ating anak po ay may ADHD? Kasi minsan nafo-frustrate na magulang, 'di ba? Tapos napapalo, kawawa naman kung meron naman pala talaga silang behavioral disorder na hindi rin nila makontrol, hindi ba? Opo, that's true. Pero ang disclaimer po dyan, hindi po lahat ng malikot or hindi po yes, lahat of course. Hindi naman natin makukulit nilalahat. ay Oo. may ADHD. Minsan pasaway Opo. lang talaga. Yes, Bata oo. oo. Saka- Kaya kailangan ho talaga magpakonsulta sa mga professional. Okay, Kasi oo. may alituntunin po yan. Kumbaga may criteria pong sinusunod para po masabi na ang isang bata ay totoong may ADHD. Oo nga naman, no. So kailangan sa inyo pong mga pediatrician mapapakonsult, ano ho bang Opo. yun pediatrician mismo makakapagbigay po ng gabay sa ating mga magulang na. Hindi ho kailangan Opo, yun yung psychiatrist, psychologist, no, hindi naman. Opo, dito sa atin sa Pilipinas, usually, di ba, meron kang pediatrician na nagtitake care sa overall health ng iyong anak. Yes po. So yung pediatrician mo, pag may napansin kayo na kakaiba sa behavior niya, usually inire-refer sila sa katulad namin, sa aming mga developmental pediatrician. I see. Oo. So kami po yung tumitingin, kami po yung nag-evaluate. Kung wala pong developmental pediatrician sa lugar nyo, pwede rin po yung mga child psychiatrist or child neurologist na tumingin. Ayun naman pala. Alright. Pero meron bang iba-ibang klase daw na level, no, ng ADHD o yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder para sa mga bata? Yung klase, pwede kasi, Connie, na combination ng dalawa. Kasi ang major symptoms niya, yung tinatawag na inattention, tsaka hyperactivity, impulsivity. So, ibig sabihin po noon, yung hindi makapag-pay attention, yung makapag-focus. Yung isa naman na, yung hyperactivity, impulsivity, sila yung makukulit. Sobrang likot, takbo ng takbo, akyat ng akyat. So, pwede po magsama yan sa isang bata. So, yung inattentive na siya, hyperactive pa siya, yun yung tinatawag naming combined presentation. Okay. Pwede rin po na inattentive lang, hindi lang makapag-pay attention,
So yan po yung purely na or predominantly inattentive. Tapos kung hyperactive lang, yun yung tinatawag namin predominantly hyperactive. So parang tatlong classes So, sila. pagka ganito po, either one of the symptoms, pwede na siyang ma-diagnose as ADHD, ma'am? O kailangan yung tatlo Hindi. sabay-sabay? Hindi po. May criteria nga siya. Kailangan yung mga symptoms like pag below 16 years old and below sila, kailangan at least 6 nung inattention or hyperactivity or combination. I see. Opo. Okay. So, Saka kailangan dapat talaga po, pa-test. Opo. Kailangan nakikita yung behavior na yon during the last 6 months. Hindi pwedeng yung ngayon mo lang nakita ADHD agad. So, may mga alintuntunin na susundin po. Marami hubang mga developmental pediatrician o kaya psychiatrist kasi nakita natin, nananawagan nga yung dating vice-presidente natin na kulang talaga tayo sa mga psychologist, psychiatrist, kaya maraming hindi ho na-attenda ng mga needs, no? Ano ho ba ang ating ngayon, ang ating sitwasyon pagdating po sa pagbibigay ninyo ng mga developmental pediatrician and psychiatrist, psychologist sa ating bansa? So ngayon po talagang limitado yung numero ng mga subspecialists or like kami ho, mga nasa 102 pa lang kami, buong Pilipinas po yon. Tapos nakakonsentrate halos nandito sa Maynila. So marami pa rin po talagang underserved na mga lugar. Oo. So pag nangyayari po yun, pwede kayong lumapit sa mga pediatricians nyo at matutulungan na rin po kayo. Alright. Pero yung mga magulang, gaano ka-importante na mismong tayo, alam natin anong gagawin kapag ganito ho yung mga anak? Kung halimbawa kulang sa budget, wala hong access sa mga pediatrician o kaya sa mga ibang psychologist, psychiatrist, sa mga malalayong lugar, papaano ho ang dapat na behavior naman ng mga magulang in addressing kung ang kanilang anak ay talagang nakikitaan po nila ng mga sintomas ng ADHD? Opo. Ideally, dapat talaga yung mga magulang involved sa hindi lang pagdidisiplina. Kasi po yung ADHD, hindi yan dahil kulang sa disiplina. Opo. Yung kasi yung kala nila hindi nadidisiplina yung bata. Meron po talagang problem, yung disorder na tinatawag, kaya sila ganyan. So, una, dapat po empowered yung mga magulang. Dapat maintindihan nila. Ngayon ho, madali na kasi marami na tayong yung nababasa sa internet. Pero ingat din po kasi hindi lahat nasa internet ay tama. Opo. Yes po. So, isa yun sa pwedeng gawin yung tinatawag na parent training program. Kami ho sa NCH, nagbibigay kami ng libre na mga seminar tungkol dyan. Opo. Through online, via Zoom. Pwede silang mag-join sa amin. Usually nasa social media pages namin yung schedule. Okay. So, kailangan po ang magulang matuto kung paano sila i-handle. Kasi kung hindi po, mag-escalate kumbaga yung problema ng bata. Kung sa bahay, hindi na alam ng magulang paano sila tugunan. Yes. At saka sa eskwelahan, nagmamanifest din yan, di ba? Ang tanong ho ng mga magulang natin dito, gumagaling ba ang ADHD o minamanage lang talaga siya? Pagdating ba ng panahon, at a certain age, kapag nag-mature na, naging adult na, nawawala ho ba ito? Hindi po siya totally nawawala. Ayon sa mga pagsusuri, around mga 75% of them, magkakaroon pa rin yan ng symptoms pag naging adult na sila or pag tumanda na sila. Pero Connie, ang nangyayari kasi na parang nag-e-evolve, naiiba yung presentation, yung symptoms ng ADHD. Halimbawa, sa mga bata, malilikot sila, takbo ng takbo, akyat ng akyat. Pero pag matanda na sila, hindi na ganon. More on parang fidgety na lang, restless na lang sila, or medyo mainitin ang ulo, or yung madaling ma-frustrate. So, nag-iiba yung manifestation. Alright. Ayun, magandang talagang isa-isahin natin, himay-himayin natin kasi marami na I'm sure na hindi naman kasi ito dati uso na naririnig natin ng mga panahon-panahon pa ng ating mga magulang, di ba? Akala lang malikot lang tayo, yung mga ganun. Pero I'm sure lumaki na yung mga dating mga bata na may ADHD. Ano ang iba pang manifestation yan? Paglaki, ihihimayin pa ho natin yan sa ating pagbabalik. Thank you so very much, Doktor. Mamaya-mayang konti, babalikan ka po namin. Yes,
magkasama pa rin tayo, syempre, 'di ba? At ngayon po pinag-uusapan natin ang ADHD no sa ating mga anak, yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito nasa linya pa rin po natin, makakasama natin ang atin po ng mga developmental pediatrician na gagabay sa atin, si Doktora. At ito na, Doktora, nandiyan ka na ba, Doc? Agnes Falcotero? Ayan. Yes, I'm here. Yes, Doktora, ito na yung mga tanong tayo ha. Yung tanong Apo. po ng ating kapuso 9602. Good morning po. Na-diagnose daw ang apo niya ng ADHD and now he's 13 years old. Pero like you said, Doktora, restless daw po ito. Ano ho ba ang dapat gawin? May mga medications ho ba na dapat inumin pagka na-diagnose na may ADHD? Opo. Depende po. Usually po yung, meron namang pong gamot talaga para sa ADHD. But usually po, binibigayan pag medyo malalaki na yung mga bata. According dun sa alituntunin po, dapat pag 6 years old and above. So, pero ang pinaka-basic po talaga, dapat yung behavioral therapy. Kasi doon, tinuturuan sila ng coping skills kung paano nila ma-handle ang kanilang sarili, ang kanilang mga emotions, yung behavior nila. Kung hindi po talaga nagbabago ang behavior, kahit ginagawa na yung therapy, pwedeng mag-add ng gamot. Meron pong pwedeng bilhing gamot, yung tinatawag na methylphenidate. Kaya lang po sa ngayon, ang problema natin dito sa Pilipinas, halos out of stock yung gamot na Ay, yun. ganun ba? Oo. Yes, So talagang yes. Kasi magdedepend ano po tayo yun? doon sa ang tawag mo dito? Magdedepend talaga tayo doon sa mga kumbaga behavior na therapy. Oo. Opo, yung behavioral therapy. Tsaka of course yung parent training nga. Ayan. Kasi kailangan talaga matuto yung mga parents or caregivers Alright. paano sila i-handle sa bahay. Ayan, ako tatanong ko na kasi gusto natin malaman kung paano umuusad ang pag-treat ng mga may ADHD sa ating bansa. So, Doc, anong bago? Meron ba? So ngayon, siguro ang masishare kong bago, yung pwede na siyang ma-diagnose as early as 4 years old. Dati kasi dinadiagnose natin ang mga batang with ADHD pag 6 na taon na sila pataas. Pero ngayon may bagong alituntunin na as early as 4, pag nakikita na ho at na-fulfill na po yung criteria na tinatawag about ADHD, pwede na silang i-label na may ADHD at simulan na yung therapy at parent training program. Ayun. Ito tamang-tama na banggit yung 4 years old. Sabi po ni Miss Lourdes, no, pag tinatawag niya yung name, no, ng bata, di daw man lang lumilingon. Pero he knows how to read and count. 4 years old na daw siya. So, yan ho ba qualified na sabihin na meron nung ADHD yung bata? O baka meron din hong iba pa? Baka po may iba yung problema. Kasi po yung mga batang ADHD, usually, sila, okay po sila, nakakaintindi sila, nagsasalita po sila. Although yung iba may mild mga language delay or speech delay. Pero normal silang bata, makukulit lang talaga at nahihirapan silang mag-pay attention. I see. Kung may problema po sa pag-recognize ng pangalan, baka ibang problem po. Alright. Sabi ni Cecilia Ramos, magkaiba ba yung autism sa ADHD, ma'am? Opo, magkaiba po sila. Alright. Ito naman, yung pamangkin daw niya, 4 years old din, ano? At minsan, may mga times daw na inuulit din yung magpapagalitan dahil sa kakulitan. Tapos minsan, gagawa pa daw ng way para mapansin. Yan ho ba kailangan ipadiagnose na, pumunta na kaagad pag may mga ganyan hong senyales na? Normal lang po ba daw yun? Mas maganda ho makita talaga. Kasi maaaring may ibang mga manifestations pa yan eh. So mas maganda po makita ng isang professional para po, for your peace of mind din. O kung hindi po siya ADHD, mas okay po. Pero kung meron siyang ADHD, di masisimulan or ibang problema, masisimulan na po yung intervention. Oo nga naman. Sabi ni Russell Descutido ho yan. Russell, patingin mo na para sure, ha? Kasi hindi daw tumitigil hanggang hindi pinapagalitan. Pagka pinagalitan ba ang may ADHD sakalang titigil o talagang hindi rin minsan? Minsan hindi po. Kasi they're very impulsive. Hindi talaga nila napipigilan. Kahit tanungin mo sila, kahit gusto nilang pigilin yung sarili nila, hindi nila kaya. How about yung delayed speech? Hindi ho ba daw yan manifestation ng ADHD? Marami hong iba-ibang mga tanong eh. Opo.
In some cases, meron ho. May Meron. porsyento ng may ADHD na posibleng delay din yung speech nila. I see. All right. Okay, ito mga pinagsama-sama nating tanong, doktora, ha, sa ating segment Opo. na Doc, totoo ba? Doc, totoo ba ito, ha, namamana ang pagkakaroon daw ng ADHD? Yes. Kasi sa ngayon, ang theory talaga may genetic component ang ADHD. So pag yung pong magulang ay merong ADHD, around 50% ang risk na magkaroon din siya ng anak na ADHD. All right. So namamana Opo. pala ito talaga, ano? Posible po. So dapat ang mismong Possible. magulang, pwede rin ba kaming magpa-diagnose kung ADHD? Halimbawa, sabi nyo nga may mga manifestations din ito pag adults, like Opo. umiinit madalas ang ulo, mabilis, no? Opo. Hindi rin Opo. mapakali, no? Parang impatient, ganon. So pwede rin Opo, opo. meron din bang doktor na pupuntahan yung mga magulang to have them assess themselves? Yes, Connie. That's a very good observation. Kasi usually, ang pag-diagnose ng adult ADHD, retrospective Yes. Ang kalimitan, ang nakikita na kasi pag-adult, yung parang mga sequelae na or comorbidities na tinatawag. Mm-mm. So, hindi na yung likot, more on like anxiety or Yes. depression na or Oh. problema sa trabaho. Oo. Or yun na yung nakikita. Usually, pag adult na kasi, ang tumitingin na po sa kanila, psychiatrist na po. Okay, pero pwede palang nag-root din yan sa ADHD ng bata na undiagnosed, no? Yung depression, Yes, that's true. yung sinasabi nyo, anxiety. Naku, ang dami pa namang ganyan ngayon, hindi ba, na mga adults. Pa-check na rin pala tayong lahat, di ba? Kung dumadaan tayong madalas sa mga ganyang phases, di ba? Baka mapasa rin kasi sa anak, at least maiintindihan ninyo how to deal with your children, sabi nga, di ba? Okay, ang Yes. Doc, totoo ba, ang sobrang dami daw ng iniinom na vitamins ng buntis ang isang dahilan ng pagkakaroon ng anak na may ADHD? Doc, totoo ba? Hindi po. Ayan, alright. Mali po yun. O myth, kumbaga yun. Ang ADHD po, kaya meron ho. Ang problema po niyan sa brain talaga. Alright. May tinatawag hong neurotransmitters, yung chemical sa brain na kulang or imbalance, kumbaga sa brain ng isang batang may ADHD. Okay, ito naman po, mula kay 7053. Good morning po. Ano nga ho ba yung sakit na nakikita? Na meron bang natitrace ba ito sa newborn screening? Ha? Ano ho bang mga nakikita doon sa newborn screening? Kasama ho ba ito? Hindi po. Sa ngayon po, wala hong laboratory test or blood test na pwedeng magsabi na isang bata ay may ADHD or may isang bata I see. may autism. Okay, so Opo. talagang Wala kailangan po iba. ina-assess, no, ng isa hong developmental pediatrician tulad ninyo at ng mga eksperto. Okay, may mga Yes. pagkain ba na bawal sa mga may ADHD? Sabi nila ang sweets, 'di ba? Nakaka-hyper. Eh baka lalong ma-hyper pag sweets po. Ano po ba? Sa ngayon po kasi kulang pa yung mga ebidensya na directly nagko-connect ho sa sugar at yung hyperactivity. So hindi pa siya talaga kumbaga evidence-based na sinasabi. So ang maaaring sabihin ko lang po, kung nakikita nyo na pag binigyan nyo ng sweets ang anak nyo at naging sobrang malikot, then bawasan nyo po. But hindi po siya ina-advise totally sa lahat. Parating Alright. in moderation po tayo. Okay, ito magandang tanong. 6894. Nako, yung mga gadgets, no? Yung mga sobrang tagal sa TV ng mga bata. Ito ho ba ay sabihin na natin na nakakapagpalala ng mayroon ng may ADHD na bata? Kasi yung 6 years Tama. old daw niya, he easily gets bored pag wala akong mga gadgets o TV. Opo, tama po yan. Yan po, medyo may nakikita ng ebidensya tungkol dyan na may connection tungkol pag masyadong nakababad sa mga gadgets, lalo na pag more than 2 hours a day or longer, nakikita na ho na pwedeng magkaroon ng delay pagdating ho sa language development ng bata at pagdating ho sa behavior nila. Ayan, napakaganda na magabayan talaga, maagapan no? Kung hindi man maagapan, siguro yung tamang pag-manage, 'di ba? Para naman dun sa mga ating kabataan, 'di ba? Nami-misinterpret kasi sila, 'di ba? Yung pala meron na silang dinadaanan din. Kawawa din, ano? Eto ho, magandang tanong. Sabi ko nga 2400, saan po pwedeng magpakonsulta na libre daw, doktora, kung may mga doktor na pwede hong makagabay sa kanilang mga anak?
pwede ho kayo pumunta sa amin sa National Children's Hospital, sa E. Rodriguez po, sa Quezon City. Aha. So, pwede silang magpalista doon kasi lahat po kami by appointment. I see. Saka by appointment po. Meron din naman ho sa ibang mga government hospital. Okay. So, i-repeat lang natin, meron ho kayong Facebook page ng National Children's Hospital sa section po Opo. ng Developmental and Behavioral Pediatrics. No? Kailangan lang magpa-schedule kayo doon. Alright, maraming salamat sa inyo, Doktora Bitin, pero marami kaming natutunan pa rin. Marami pong salamat, Doktora, sa inyong binigay sa aming oras. Hinihilingan, walang